Ayan, punta kami ng clinic. Okay naman sila. Meron lang papacheck up para kay ate. Suot ni ate ukay-ukay na binili ko. Pati si Bunso, ayun. Hello friends, today is January 8, Tuesday. Mag-alas 9 na at nandito kami sa labas. Ayan sila. Kasi dadaling ko si ate sa clinic. Meron lang ako papacheck up. Meron lang ako itatanong about kay ate. Pero okay naman sila. Wala silang sakit. Kasi si ate, suot nila yung ukay-ukay na binili ko. Ayan yung jacket. Ayan, yung jacket. Si Bunso, ayun. Si Bunso. Ayun, maaga pa kami, 8:54 pa lang. Nagmamadali pa naman ako kanina magbihis. 9 kasi yung open ng clinic, kaya maghihintay pa kami ng ilang minutes. Doon po si Bunso, hindi mapakali. Bunso, ako na yun. Hindi na siya mapakali. Tapos, mamaya, may swimming lesson si ate. Ayan, back to lesson si ate. Ayan. Tapos mamaya, habang nasa lesson si ate, baka pumunta tayo ng Don Quixote. Mag-check tayo doon ng lucky bags. Baka meron. Check lang. Ayan, meron silang play area. At ayun si ate, nagbabasa ng book. Ayan yung mga book nila. Ayan guys, lumipat kami dito sa malaking hospital. Pinapunta kami dito ng pediatrician ni ate. Si Bunso. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung pina-check up ko kay ate. Ay, dito ata kami kailangan pumunta. Yung doktor sa mga buto. Si ate, tinatakpan niya yung ilong niya. May naamoy daw siya. Ayaw niya yung amoy ng hospital. Mukha tuloy siya may sakit. Wala ka naman sakit eh. Meron siya dito sa kamay niya bukol. Kaya ko siya dinala. May parang kakaiba yung bukol niya dyan. Pero sabi kanina sa akin sa pediatrician, hindi naman daw masyadong malaking problema. Show this one. Hindi kasi kita sa camera eh. Hindi kita masyado sa camera. This one. Ayan. Tsaka matigas siya. Nag-worried na ako kasi matagal-tagal na siya eh. Kaya papacheck up ko na. Bunso, nandun ang kulit oh. Ayan na po si Bunso. Tinan niyo, umihiga na. Tumayo ka dyan. Kaya ang dumi-dumi ng mga damit mo yung dito niya. Kaya madumi. Come on. Marami pong tao. Kukunin na lang namin yung medicine namin. Yung number namin. 174 pa lang. May topak na siya. Lucy na at tinitik. Ito yung number namin. Ayan, may address. Na sila sa bicycle. Finally, tapos na kami. Hello guys, bahay na kami at magwawan na. Kumain na rin kami. Ako pala, sila kumakain pa na doon sa table. At ayun, grabe, mga ilang oras kami sa labas, 9, 10, 11, 12, 1. Para mag-aapat na oras kami sa labas. Pero yung clinic na pinuntahan namin na pediatrician clinic, malapit lang naman yung dito sa bahay. So naglakad lang kami noon. So after noon, pinapunta kami sa malaking hospital. Kasi doon sa malaking hospital, may doktor doon para sa buto. Yung dito ni ate na buto, di ba para may buto tayo dito, something. Parang malaki. Tapos dito, hindi naman. Pero when wala naman siyang masakit, hindi naman siya nagsasabi na masakit. Yun nga lang, nag-alala lang ako. Kasi mga higit 1 month na yata yun. Nakala ko mawawala rin. Pero nakakagalaw naman siya. Nagagalaw naman yung kamay niya. Wala siyang masakit. Okay naman yung check-up niya. Kanina dun sa malaking hospital, hindi rin siya sure ng kinakapa-kapa niya. Kaya in-ultrasound ng doktor, wala naman daw dugo na namumuo-muo, na ganun. Hindi naman daw masyado nakakapag-alala. Actually, pwede daw yung tusukin or something may pwedeng gawin doon para mawawala. Pero, masakit daw. Kaya sabi ng doktor, mga 2 months daw, mawawala din naman daw yun. Kaya sabi ng doktor, hintayin na lang daw. Balik na lang daw ako doon after 2 months. So ayun, babalik kami after 2 months. Nakabook na rin kami doon. Marami akong mga papel-papel galing doon. Babalik kami doon February 25, 10:30 AM. Mabuti nga may bike na kami kasi dati nang may asthma rin si ate, ilang beses ko rin yun siya doon dinala. Tapos ilang months pa lang si Bunso, mga mag-performance pa lang si Bunso nun. So mag-performance pa lang akong nanganak nun. So lakad-lakad ako papuntang hospital. Actually pwede naman mag-taxi, mag-bus, ganon. So mabuti yung may bike talaga. Yung bike namin malaking tulong pag mga ganyan. Hindi naman siya ganon kalayo, pero mas malayo siya pag may mga kasama kang bata, ganon. Ayun, may binigay naman kay ate na ganito, 4 na pack. Parang ano siya, parang sticker, something. Ilalagay sa may bukol niya. And ayun, ayan,
Apat yung ganito niya. At ayun, wala kaming binayaran sa hospital. Kahit sa pharmacy, sa drugstore, wala kaming binayaran kasi sakop siya ng insurance. Actually, medyo mahirap lang para sa akin kasi hindi ako marunong talaga mag-Japanese. Meron akong finilapan doon, na paper doon sa malaking hospital. Naka-Japanese siya. So, nahirapan ako. Mahirap kasi din pag may mga importanteng fill-upan ka na mga ganun, kailangan sure ka talaga sa isusulat mo or isagot mo doon, di ba? Kasi syempre, baka magkamali sila ng bigay sa bata ng gamot or pagkaintindi. Kaya mas maganda yung sigurado. Kaya sinabi ko lang na hindi ako makakapagsulat at nakakapagbasa talaga. Kasi nag-aalala rin ako, 'di ba? Baka maiba yung maisulat ko doon or maiba yung pagkaintindi nila. Buti na lang may nurse doon na tumulong sa akin. Parang siya yung nagsusulat at sinasabi niya lang niya sa akin yung tanong doon sa paper. And ayun, naging okay naman doon sa doktor and doon sa pharmacy or sa drugstore. Pero din akong finilapan doon. Nagpakita ko ngayon sa vlog na may English. Buti na lang yung paper na binigay sa akin, mayroon silang English. Kaya naintindihan ko yung tanong. Mga question lang naman sa papel sa pharmacy is kung may allergy si ate, kung ilan na yung timbang niya, yung address ko, yung telephone number ko, pangalan ni ate, birthday, ganun. Tapos kung first time ko ba sa pharmacy na yun. So first time ko kasi sa pharmacy na yun. Pero sa hospital na yun, mga nakailang beses na ako napunta dun. Kaya may ano na si ate doon, may hospital card, kaya hindi na ako masyado nahirapan para magpa-registered pa. Yun, okay naman lahat at sana maging okay. Okay naman yung ano na ni ate dito. Sabi ng doktor sa akin, wag daw ako masyado mag-alala. Pinasulat ko sa doktor, ano ba yung aking notebook? May dala akong notebook at ballpen pag lumalabas ako lagi. Pinasulat ko sa doktor kung ano ba yung tawag doon sa ano ni ate. Parang ganglion. Ayan, sulat niya, hindi maintindihan. Doktor talaga siya, hindi maintindihan. Pero may isa akong papel dito. So, mas naiintindihan yung isang, yung nurse yung nagsulat ito dito sa pediatrician clinic. Nakasulat is Ganguryon. Sa Japanese, Kesegeka or Sekegeka. Sekegeka or Kesege. May komplikado. Ganyan, ayan. Ayan. Mas naintindihan pa yung dito sa pediatrician clinic, yung nurse yung nagsulat nito. Ayan. Ayan pala yung tawag. At isa-search ko pa to sa internet kung ano ba talaga to, kung meron bang mga katulad ni ate na may ganung sitwasyon. So, ayun. Tapos na kami mag-lunch at tapos na sila. Punta na kami sa swimming lesson ni ate. So, ayun, magbabike ulit kami papunta doon. And habang nasa swimming lesson si ate, pupunta tayo ng Don Quixote. At isasama ko kayo. Siyempre, kasama natin si Bunso. So, ayun, tara, let's go. Ayan, ito po yung aking bag. Ayan. Ayan, bagong fashion. Hindi, sasabay kong pagtapon ng basura. Kasi marami-rami na po. And yung kanya, yung aking bag at kay ate, nalobo ko na yung armvest niya. So, ayun. Andun na yung dalawa, nagsasapatos na sila. Tara na, let's go na. Yan, dito na kami, si Bunso. At meron pong tulog. Uy, tulog si ate, lasing. Brother. Yan si Bunso. Si Bunso hindi mapakali kasi may mga vending machines. Gusto raw niya bumili. Punta tayo ng Don Quixote. Yan, dito na tayo sa Don Quixote. Si Bunso yung kasama ko. Bunso yun. Nakbo. Wow. Ayan. Ano to? Ang cute. Ay, mask. Mask pala to. First time ko to nakita. Ayan. Ay, ito meron sila yung parang lucky bag ba to? 200 yen. Saan ba to? Maybelline. Meron din ito. So, ayan. Where's Ampaman? Ampaman daw sa kanya. Ayun guys, parang wala silang lucky bag ngayon dito. Alam ko hanggang 10 yun ng January, pero wala. Parang kala mo bibili si Bunso eh. Nauna pa eh.
Anong gagawin mo naman dito? Siya naggaya sa akin, akit daw kami. Gusto niya yung unan. Nani? Si Bunso na. Sunod na lang tayo kay Bunso. Ano na naman yan? Dagdag kalat na yan sa bahay. Tayo ka, kaya yung tuhod niya laging na, nabubutas. Kasi lagi siyang gumaganon. Gusto rin niya bilhin yun. Sige, pili lang anak, pili lang. Hanggang pili lang, di natin bibilhin. Ayan. May bola naman sila sa bahay. Ito naman ng shoes, 798 yen. Ito siya. Pambata. May kulay siya na ganito. Ang cute ng kulay. Hala, si Bunso, iniikot-ikot niya yung mga salamin. Anong ginagawa mo? Dami, oh. Pwede, abo na yun. Ayan, parang wala akong nagugustuhan ng mga shoes dito. Siguro kasi may sapatos naman ako. Kaya para sa akin, parang hindi ko sila mga bet. Ewan ko lang. Ito, 500 yen. Ayan, pang summer naman yan eh. At grabe naman to, oh. May mga diamond. 1,490 yen siya. At ang cute naman ng tsinelas. Ayan, sandals ba yan? Bunso. Oh, si Papa Vibe Kore daw. Ang cute naman ito. Ayan, ang cute. Magkano ba siya? Ayan yung price niya. Ito yung nakikita kong games sa YouTube. Yung ganun. Kawaii. Mayroon pala siyang ganung kulay. Ayun. Wala naman ako nagustuhan or bet sa Donkey, kaya wala akong binili. At si Bunso ito. Mas bet pa ni Bunso yan. Ito lang po yung Daiso. Ayan. Malapit lang sa Donkey. Aga po ang Daiso. Valentine's Day na sa kanila. Ayan. Happy Valentine's Day. Ayan. Mga pang Valentine's. Ay, paggawa ng cake for Valentine's. Ayan. So, na yun yung Donkey. Ayan. Valentine's na. Message. Wala si Bunso yung grapes. Laruan lang yan, nak. Umutya ko re. Umutya. Yung ba? Tama ba? Umutya. Tabi nay. Ay, tabi nay. Ang cute. Yan, ang cute. Pawasakin lang yan ni Bunso. Kaya hindi ako bibili-bili ng mga ganyan-ganyan. Kasi gumagawa yan ng paraan si Bunso para maabot niya. Ang cute din ng mga bulaklak ko. Ang cute. Parang gusto kong bumili. Pang display sa bahay. Ayan, may mga pang winter din silang gloves. Tapos yung kanilang, ayun, hat. Pero hindi sila 100 yen. Ayan, 150. Tapos 300 yen. Pero may 100 yen ito. Asa na ba yung isa? Ayun na, may kinakalkal na naman. Nani? Yung panda. Panda? Yung hinahanap ko na ganito, yung kulay blue, clear lang. Hindi ganito na brown. Wala na sila. Ito yung gusto ko, oh. Mas marami na silang, may matcha sila. Tapos meron na silang ito. Pareho ba sila? Ito parang masarap din. Parang kamote siya. Kamote flavor ba? Ito parang masarap. Ito rin mukhang masarap, oh. Marami siyang flavor. Dito matcha. Ayan naman yung kanilang mga supplements dito sa Daiso. Ayan. Sabing collagen dyan. Hindi ako masyadong familiar eh. Pero hindi pa ako nag-try niyan. Bumili ako pero hindi ko na-try. Ayun. Balik na kami dun sa ate niya. Ayan si Bunso. Hello guys. Bahay na kami. Close ko muna yung door. Ito po si Bunso. Ayan, tulog. Ang dami ko pong bit-bit. Aray, ang bigat yung blanket na dalawa. At yung swimming bag ni ate. At si Bunso yung pinakamabigat at yung aking bag. Ayan.
Napagod po si Bunso sa pagpapasaway. Sa hospital pa lang. Doon pa lang sa hospital eh. Lumalangoy-langoy na. Grabe kanina. Pag nanay ka na talaga, dapat talaga mahabang pasyensya mo. Makulit talaga kasi to eh. Yung si ate naman, hindi naman makulit. Pero yun talaga, sakitin. Kahit ng baby pa yun, sakitin yun. Kaya parang nasali na rin ako. Simula na pagka-baby niya, madalas ako talaga nagdadala sa kanya sa clinic, sa hospital. Minsan nga mas alam ko na yung mga pasikot-sikot dito banda sa amin kaysa sa asawa ko. Yung hospital, yung clinic, kung anong gagawin sa hospital. Minsan mas alam ko na. Yun nga lang, hindi ako masyado nakakapagsalita ng Japanese. Hindi masyado or talagang hindi. Minsan pag sa mga hospital or sa mga importante like sa City Hall, yung mga importanteng papeles or papers, sinasabi ko lang talaga na hindi ako nakakapag-Japanese kasi baka mamaya magkamali, di ba? Kunwari sa hospital, di ba? Magkamali ako ng explain about sa daughter ko, yung allergy niya or something. Pero meron naman siyang medicine book na record niya ng mga gamot niya, na tinitake niya. May record din siya kung may sakit ba siya or wala, yung asthma niya. Tapos meron siyang skin problem katulad ng papa niya, yung atopy nga. Pero si ate naman, tahimik lang yun. Mas madali siyang alagaan. Ito naman, hindi siya sakitin, pero ang kulit-kulit. Kaya di ko alam kung sino ba talaga sa kanila yung mas madali alagaan. Pero kahit ano pa yan, mga anak ko sila, di ba? Ganyan talaga. Kaya mas talo kong na-appreciate ang aking ina. Kasi ilan kami magkakapatid na kayanan niya, di ba? Pati yung mga mother na katulad ko, lalo na yung mga working mom, di ba? Nag-aalaga na sila sa anak nila, tapos nag-work pa sila. Kaya sila yung inspiration ko. Kaya kahit papano, kahit ano pa yan, kinakaya ko. Ini-enjoy ko na lang, di ba? Kasi minsan lang din naman sila maging bata, di ba? Kaysa naman stressin ko yung sarili ko na ang kulit ganito, ganyan, di ba? At syempre, kasama ko kayo. Ewan ko ba kung nasaan kayo kanina nang kailangan ko kayo? Yung mga marunong mag-Japanese dyan. Tulungan nyo naman ako minsan pag kailangan. Yan kasi. Ayan. Sige na nga, ang bigat na ni Bunso. Punta na tayo sa living room. Dito ko na rin i-close yung aking vlog. Wala rin naman ng ganap mamaya. Magluluto na lang ako ng dinner. And, ayan, magkakape-kape ako. At, ayan, si Bunso, tulog. Mga 4 PM na, magpa 5 PM na siguro. Yan, parang nalasing si Bunso eh. So, yun guys, yun ang araw namin today. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Siguro nakakabawas din ng pagod yung may kausap. Katulad nito, parang may kausap kasi ako eh. So, yun, maraming salamat sa pagsama sa akin at pakikinig. Maraming salamat sa pagtsatsaga sa kakulitan ni Bunso. Tinatawanan nga siya ng mga nurse dun kasi ang kulit talaga niya, kakaiba yung kulit niya. Hindi ko lang lahat talaga nabablog kasi minsan bawal or pag maraming tao, nakakahiya mag-vlog, mag-video-video, di ba? Nasa hospital pa naman ako kanina. Sabihin pa lang, ano ba yun, nasa hospital, nagbablog-vlog pa. Kasi okay naman sila guys, wala naman silang sakit, yun lang si ate. Pero sabi ng doktor, wag naman daw na ako mag-alala. So, nabawasan din yung aking pag-aalala about sa sitwasyon ni ate sa kanyang kamay. Sana na-enjoy nyo rin yung ating ikot-ikot ulit sa Don Quixote. Sana na-enjoy nyo rin today. And ayun, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo, bye! See you sa susunod na vlog. Bye! Appear!